Sa wakas, lumantad na si Terence Jan Duhaney at binigyan na niya ng linaw ang maraming mga taong naguguluhan kung bakit biglang sumuko na lang siya sa laban nila ni Naoya Inoue. Duhaney, binisto ang tunay na ginawa ni Inoue kung bakit ganito na lang ang nangyari sa kanya. Ang undefeated challenger na Mexicano na si Luis Castillo may delikadong banta sa world champion na ating kababayan na si Melvin Jerusalem. Sinisigurado na pagbalik sa Mexico, dala na ang WBC minimum weight world title belt ni Jerusalem. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Hanggang sa ngayon ay marami ang naguguluhan kung bakit biglang ganito na lang ang ginawa ni Duhaney sa laban nila ni Inoue. Hindi nga napigilan ng boxing commentator na napatawa na lang sa biglang pananakit ng bandang likuran ni Duhaney kaya pinahinto na ang laban. May nagsasabing hindi naman tinamaan talaga pero nag-acting nga na lang para matigil ang laban na kung easy win kay Inoue ay aba easy money naman kay Duhaney. Pero may nagsasabing nasapul talaga ni Inoue ang tagiliran ni Duhaney kaya biglang ganun na lang ang sinapit ni Duhaney. Well mga kakwento, marami man ang mga opinyon ng ilan pero ang tanong, ano naman kaya ang paliwanag ni Duhaney? Bakit bigla na lang naging ganito? Ayon sa Yahoo News Japan, umamin na sa wakas si Duhaney kung ano nga ba talaga ang ginawa ni Inoue sa kanya kaya ganun na lang ang sinapit niya sa laban. Dito ay klarong-klaro na inamin ni Duhaney na sa kanyang Instagram na nangyari talaga ang injury hindi sa round 7. Nangyari ito bago nagtapos ang round 6 at tila ba nawasak ang ugat na nasa lower back ni Duhaney dahil sa body shot na pinakawala ni Inoue. Mga kakwento, bilang pagpapatunay na totoo nga ang ibinunyag ng Yahoo News Japan, ito ang ating makikita sa Instagram ni Duhaney. Una ay nagpasalamat siya kay Inoue sa panibagong elite performance na ipinakita ni Inoue sa laban at ito ay napakalaking bahagi ito sa kanyang karera. Nagkakaya lang daw sa sarili niya na nagtapos ang laban na ganun. Ang pagsuko niya sa laban ay hindi niya talaga gawain yan at ang record niya sa boxing ang nagpapatunay nito. At totoo nga na sinabi niya na sa round 6 nakatanggap siya ng body shot kay Inoue at doon na siya nagka-injury bago magtapos ang round 6. Nagawa pa niyang lumaban sa round 7. Pinilit man niya pero talagang umayaw na ang kanyang katawan. Sa pahayag ni Duhaney mga kakwento ay binigyan na niya ng linaw kung ano nga ba talaga ang ginawa ni Inoue sa kanya kung bakit ganito na lang nagtapos ang laban. And he just dislocated my back. Samantala, i-enjoy ni Jerusalem ang natitirang mga araw bilang isang world champion bago ang laban dahil pag-uwi sa Mexico ay dala na niya ang WBC belt. Ganito ang naging banta ng challenger sa ating kaubayang kampiyon sa nalalapit na pagdepensa ni Jerusalem sa kanyang WBC minimum weight world title. Ngayong linggo na po yan, September 22 sa Mandaluyong City, dito sa Pilipinas. Itong si Castillo ay may malinis sa kartada dahil meron siyang 21 wins, 30 knockouts at 1 draw. Siya ay 27 anyos at kaluwete at siya ay may tangkad na 5 feet and 5.5 inches. Habang itong si Jerusalem ay may kartada naman na 22 wins, 3 losses at 12 knockouts. Siya ay 30 anyos, orthodox ng kanyang fighting stance at may tangkad na 5 feet and 2 inches. Bagamat ganito man ang banta ng Mexicano, pero ang sagot naman ni Jerusalem ay enjoy din ni Castillo ang pagpunta niya dito sa Pilipinas at salamat na nakarating siya sa Pilipinas. Tingnan na lang daw natin sa paparating na laban nila. Mga kakwento, ang paparating na laban ni Jerusalem ay masusubukan kung talagang legit world champion nga ba itong si kababayan. Dahil ang legit world champ kasi ay kaya niya ang kanyang titulo na madepensahan. Kaya sana magtagumpay ang ating kababayan sa paparating niya na laban. Dalawa lang kasi sila ni Pedro Taduran, ang world champion sa boxing na ating mga kababayan. Kaya huwag po natin kalimutan na siya ay suportahan sa kanyang paparating na laban. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button
Pero bago tayo matapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Yuji Santos, kay kakwentong Eugene Blas, kay kakwentong Bonus, kay kakwentong 7 God Gaming TV, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.